Yo, what's up? Good morning mga salon owners. So, kumusta kayo dyan? Time check natin ay 8:05 na ng morning, no? At syempre, ngayong araw na to meron tayong sasaguting isa namang katanungan. Hindi, napakadaming katanungan syempre. Ayan, no? Ay, hindi yata mabasa. Basta, madaming katanungan, no? Sa ating follower o kasama natin sa grupo Salon Business Owners PH, pasok ka kung gusto mong matuto sa pagpapatakbo ng salon business, pag-handle ng staff, no? Yung mga ganyan, lalo na sa mga commission base, anong problema sa late, sa absent, yung masasakit sa ulo, yung mga magnanakaw, yan, pag-uusapan natin yan at susolusyonan natin yan sa ating grupo. Tulungan po tayo. At kung bago ka dito sa ating Facebook page. No, ako nga pala si Jeff Cinco, isang salon owner, isang entrepreneur na meron ng 9 years na experience. Karanasan, syempre, sa pagpapatakbo ng salon business. Lalo na yung mga problema sa tauhan, basic na basic sa atin yan. So, sabi dito sa katanungan, no, napakadaming katanungan niya dito, no, sa ating kasama sa grupo. Oh, question po, no? Ito babasahin ko isa-isa. At mag-comment na rin kayo kung ano yung mga masasabi nyo sa kanyang katanungan. Ayan. Sabi niya dito, question po, ano po roles nyo para sa mga staff nyo sa pagpapaayos sa sarili? Ayan. Ito babasahin ko yung una. Do you allow them magpapagawa sa sarili while they are on duty? Yan. Ito yung una niyang katanungan. Sasagutin ko yan, ma'am. Dito sa Cell Salon, syempre, pang malakasang salon ng Mindanao, no? Yung ganyan, inaalaw ba namin na magpapagawa sa sarili? Yes naman, no? Case to case, pero sa experience namin o sa rules namin, company rules namin, allow sila na magpapagawa. Alam ba, magpa-nails, magpa-pedicure, magpa-manicure, or magpa-kulay. Pero, meron tayong dalawang ginagawa, no? Unang-una, kailangan walang customer. Kailangan free time. Ano ba ang mga kadalasang free time? Kadalasan mga 1 p.m., kadalasan mga 3 p.m., kadalasan mga 10 a.m. So, yan yung mga oras na hindi ganong busy, di ba? Lalo na sa umaga, wala ganong customer. So, pagkatapos nilang magtrabaho, maglinis. Siyempre, kasi dito sa Zell Salon, kahit naka-commission base kami, lahat ng staff namin, as in lahat, no? Wala kaming pinipili, lahat naglilinis. Bakit? Company rules namin to. Salon namin to. Kung gusto nyong magtrabaho dito, sumunod kayo. Kung ayaw nyo, bukas yung pintuan. Dalawa yan. Layas na kayo. Basta yun yung company rules namin. Lahat ng staff, no? Kasama dito, mula sa cashier, salon assistant, no? Meron pala tayong salon assistant. Ano nga bang ginagawa ng salon assistant? So, yan yung mga tumutulong sa hairstylist, mag-wash, magbanlaw, mag-blow dry, tumulong sa hair, magtusok at maglilinis syempre. Nail technician, may kanya-kanyang area. Yung nail technician, siya yung maglilinis ng area niya sa nails area. So, kung ano ba yung nails area na yan, anong mga tools na ginagamit dyan, kung anong mga produkto na gagamitin dyan, siya yung naghahanda dyan. Hairstylist, syempre, hindi makakatakas sa ating company rules yung hairstylist. Senior hairstylist ka man, junior hairstylist ka man, maglilinis ka dito. Kasi, yun na nga, no? Ito yung company rules namin. Inu-orient namin bago sila papasok yung staff, no? Sinasabi na namin na ito yung company rules namin, ito yung policy namin, ito yung mga ginagawa namin dito. So, nasa sayo na lang kung tatanggapin mo, hindi. At, no, take note, lista mo. Hindi kami namimilit ng tauhan. No? Mahigpit kami. As in mahigpit, no? Company rules pinag-uusapan dito, pinakaunang rules namin, bawal kang mag-cellphone kahit naka-commission base ka. Maraming nagrereklamo, maraming umaalis sa ganyang company policy, no? Lumipat sa iba, no? Ayaw na nila dito, gusto nila dun sa iba kasi napakahigpit daw ng rules. Meron akong kwento sa inyo. Usapang company rules. Meron akong staff last month.
bagong-bago lang. Pero staff last month. Nung pagka-apply niya, no? Gano'n naman talaga tayo pag naghanap tayo ng trabaho. Nung pagka-apply niya, in-explain namin yung company rules. Bawal yung cellphone, bawal yung late, bawal yung absent, bawal yung biglaang absent, bawal pumasok yung lasing, bawal ang bisyo, bawal manigarilyo, bawal yung uminom, lasing ka, papasok ka, bawal yan. Hindi natin inaalaw yan. Kasi, paano pag may bisyo yung tao mo at may lasing, di ba? Pumasok ang over, no? Wala pa sa sarili, wala pa sa wisyo. Ngayon, naggupit, nasugatan yung client. Problema. So, bisyo, bawal yan. Ano pang mga company rules namin? Pinakamahigpit. Pag umalis ka ng kagustuhan mo, no? Or tinanggal ka dahil ang pangit ng performance mo, no? Ikaw ba yung matigas ang ulo? Ikaw ba yung pasimuno ng kagaguhan nyo, no? Ikaw yung unang-unang nang late, nang absent, tapos nandamay ka ng iba, mga politika na yan. Nako, dito sa Zell Salon, pag umalis ka, hindi ka na makakababalik. Hindi ka na makakabalik. Ba't na-topic ko to? Last month, meron akong staff na in-interview nga, no? At sinabihan ng company rules na ganito yung rules namin, na ganito yung company namin. Mahigpit kami. Mahigpit na mahigpit. Sasang-ayon ka ba? O gusto mo bang pumasok dito? Ngayon, bilang naghanap ng trabaho, hindi siya nakapagbayad ng boarding house niya. Okay. Ayos. Tinanggap. Okay. Nag-start na. Ngayon, na-bad trip siya. Kasi, bakit daw? Commission based. Pero bawal ang cellphone. At ang higpit daw kasi time in namin nagsi-selfie kami. Selfie time in. Yan yung ginagawa namin. So bakit daw ganon? Nung una, sinabi ko, ba't ka pumasok dito? Sinabihan ka na namin ng company rules namin na ganito yung policy namin. Ginusto mo. O ngayon, nagre-reklamo ka. Sa madaling salita, umalis. Umalis siya. Pinakamakatinding rules ng Zell Salon. Pag umalis ka, no, bawal ka na makakabalik. Depende sa anong rason. Ngayon, pagdating doon sa explanation niya, kasi meron tayong resignation, hindi pwedeng basta ka na lumayas dito na wala ka ng pake. Layas ka na. Hindi pwede yun sa amin. So, dahil meron tayong resignation letter, no, send siya, pasa siya. Yan, pinirmahan, tapos may HR, okay, na-approve na. Nakalagay doon na sobrang higpit daw ng company rules, no? Na sobrang nasasakal daw siya. So ngayon, okay, lumayas siya, pinayaw. Okay, bayan. Sabi doon, sa isip-isip ko, hindi aabuti ng isang buwan to, mag-a-apply ka ulit sa akin at pag dumating yung araw na yan, huyo ka na. Yan. Ganyan ako kayabang. Ganyan ako magpatupad ng company rules namin. Bakit? Huwag mo kaming gawing pangalawang option sa buhay mo. No? Kung gusto mong magtrabaho dito ka sa amin. Kung ayaw mo, mayroon kang magandang sinasabing opportunity, lumayas ka. Maghanap ka ng iba. Gusto mo magtayo ka ng salon, bahala ka. Wala na kaming pake doon. No? So ngayon, nag-apply ulit. Sabi niya dito, good morning. Ask ko lang kung pwede pang makabalik o maka-apply dyan sa Zell Salon. So, alam nyo ng kasagutan. Diba? Pag umalis, wala nang balikan. So, dito sa katanungan niya na, ba't lumayo tayo? Do you allow them na magpagawa sa sarili while they are on duty? Yes, oo. Ikwento ko lang yung company rules. Company rules kasi yung pinag-uusapan, no? Mga policy. So, yes, oo. Dalawang senaryo. Dapat walang customer at pangalawa, magbayad. Bakit magbayad? Bakit hindi? 'Di ba? Siyempre dapat magbayad, no? Gumastos tayo ng gamot diyan, no? Gumastos tayo ng mga bills, kuryente, tubig.
Pero sa bayad, hindi siya gano'n kalaki. Pero, ang binabayaran lang naman talaga, yung medisina, yung gamot, yung produkto mismo. Halimbawa, itong halimbawa, nagpa-riban siya. So, meron kaming bracketing niyan na sa riban, worth 200 ba yung sisingilin, worth 300 ba, depende na lang yon. Ngayon, dun sa hairstylist na gagawa, nasa kanila yung pag-uusap kung magkano yung ibibigay niya doon or merienda lang ba. Basta dito sa Zel Salon, pangmalakasang salon ng Mindanao, pwede magpagawa. Ina-allow namin yan. Basta, unang, walang client, walang customer, wala siyang booking, at pangalawa, magbabayad siya. At syempre naman, hindi pwedeng magbayad ka or uutangin mo at magbayad ka next month. Oy, bawal yon, ha? Bawal yon. Hindi natin ina-allow yon. Kasi, alam nyo na, no? Nadadala na tayo. 9 years pa naman yung karanasan natin, di ba? Experience natin. Kadalasan sa mga yan, no? Dati kasi, ito, kwento ko sa inyo. Kwento ko lang sa inyo. Dati kasi, nung nag-umpisa pa ang Zel Salon, yung mga staff natin, yung nagpapaganda talaga yan, ini-encourage natin na magpaganda sila sa kanilang sarili mismo, no? Na magpakulay para naman decente tingnan, para naman maayos tingnan, syempre, di ba? Presentable. So ngayon, etong mga to, experience namin, maraming mga staff na pumasok lang 1 linggo, 2 linggo, 3 linggo, or 1 buwan, mawawala na yan. Cashier, experience namin. Nagpaganda. Syempre naman, nagpaganda. Wala pang bayad sa panahong yun. Yung time na yun, wala pa tayong bayad dyan. Di ba? Nagpaganda. Pinaganda. Inulayan. Niriban. Di ba? At alam nyo anong nangyari? Anong kasunod? Gumanda na siya. Isipin nyo, gumanda na siya. Libre pa. Di ba? Pagkatapos 2 araw mula nung nagpaganda siya. Wala niya kung anong nangyari. Comment ka muna dyan. Kung ano nga pang nangyari. 2 araw ang lumipas mula nung nagpaganda siya. Lumayas na siya. Umalis na. Basta. Biglang naglaho. Biglang nawala. So, yan yung mga experience namin. Na kaya kami gumawa ng policy na yung mga staff namin pag magpaganda, kailangan magbayad sila. Syempre. At, no, eto pa. Meron pa kaming experience, no, na dahil sa libre or meron lang konting bayad kung magpaganda ang staff natin, meron pang nangyayaring pang-aabuso. Meron pang pang-aabuso. At sa experience namin, pati yung mga kamag-anak nila, pinaganda nila doon sa loob ng salon ng minimum lang yung binabayad. Yung binayaran, yun lang yung produkto na ginamit. So, pang-aabuso na yun, no? Hindi sila dapat magpaganda doon kasi hindi naman nila yun, no? Hindi naman sila nagtatrabaho doon. So, tinanggal namin yung mga ganun. Maraming nagsasabi sa akin, no, na eto, sa bina-vlog ko, maraming nagre-reklamo, maraming nagbabash, nagagalit na bakit daw ako nagba-vlog? Bakit daw ako nag-share? Until lang, entrepreneur lang, salon owner lang ang pag-asa at kayang tumulong maayos ang bansang Pilipinas. At sa usapang pag-ayos ng bansang Pilipinas, isa po ako sa gustong mabago ang ating sistemang nakalakihan, no? Napakadami ng problema ngayon, korupsyon, problema sa pera, flood control, baha, at kung ano-ano pa. So, isa ako sa gustong tumulong at sinishare ko to